DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:03. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, November 17, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Whistleblower Protection Program isinulong ng Securities and Exchange Commission. NHA nagpatupad ng isang buwang moratorium sa housing loan. Duterte supporters itinaboy sa rally ng Iglesia ni Cristo. TikTok shop ikinakasaang 5 pisong order processing fee sa mga online sellers simula December 1. Mga residente ng Pasay at Parañaque mawawalan ng tubig mula November 19 hanggang 20. At pabrika ng paputok sumabog sa Dagupan, 2 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, isinusulong ng Securities and Exchange Commission ang Whistleblower Protection Program, bahagi ng pagsisikap na palakasin ang kampanya laban sa investment scam, predatory lending practices, money laundering, terrorist financing, market abuse, disclosure violations at iba pa. Sinabi ni SEC Chairman Francis Lim ng hakbang ay bahagi ng kontribusyon nila sa integridad ng korporasyon at sa mas malawak na pagsisikap ng bansa laban sa katiwalian at transparency sa ilalim ng United Nations Convention Against Corruption at pakikipag-ugnayan sa mga inisyatiba ng Department of Finance. Sa inilabas na draft memorandum circular ng SEC, inilarawan ito ang whistleblower bilang isang individual na nagbibigay ng makatotohanang impormasyon hinggil sa mga paglabag sa Revised Corporation Code at iba pang pinaiiral na batas ng komisyon. Tiniyak din sa draft guidelines ng mga whistleblower ay protektado mula sa paghihiganti habang nagbibigay ng malinaw at madaling paraan upang maghain ng mga reklamo sa SEC. Alas 6:07 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Huwag rin kayon. Gising na. Nagpatupad naman ng isang buwang moratorium sa pagbabayad ng housing loan, amortization at lease payments ngayong Nobyembre ang National Housing Authority. Layunin ng hakbang na maibsan ang pasanin ng mga benepisyaryo ng NHA na naapektuhan ng pananalasa ng mga bagyong Tino at Uwan. Sa memorandum circular na inilabas ng NHA, sakop ng isang buwang moratorium ang mga naninirahan sa National Capital Region. Ayan pansit tandaan ninyo, mga kasama mga naninirahan sa NCR, mga taga Negros Island Region, Cordillera Administrative Region, Caraga at Palawan.
Sa ilalim ng Memorandum Circular, suspendido ang lahat ng pagbabayad ng amortization and lease payments mula November 1 hanggang November 1 to November 31, 2025. Paglilinaw naman ng NHA, walang karagdagang interest charge na ipapataw sa loob ng isang buwang suspension. Magpapatuloy ang pagkolekta ng mga bayarin para sa housing amortization, lease payments, maging ng mga penalties and interest charges pagtungtong ng December 1. Alas 6:09 ang ating oras. Maayong aga mga pinalangga. Bugtaw ng amo, gising na. Hindi nakaporma ang mga pro-Duterte supporters matapos itaboy at hindi pahintulutan ng Iglesia ni Cristo na lamuhok sa 3 araw na peace rally na nagsimula kahapon sa Quirino Grandstand. Itinaboy ng INC ang Duterte supporters dahil may mga dala silang placard na may panawagan para sa resignation ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito lumipat ang grupong Reforma Pilipinas at Hakbang Maisog sa Liwasang Bonifacio upang doon isagawa ang kanilang anti-Marcos rally. Ayon kay Daniel Nobleza, spokesman ng grupo, iginagalang nila ang desisyon ng INC dahil ayaw nilang mabahira ng politika ang kanilang aktibidad. ACS Balita. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan dito po sa lungsod ng Maynila simula sa araw na ito, November 17 hanggang bukas, November 18. Ay, Gerardo, wala kang pasok ha? Dahil ito sa inaasahang mabigat na daloy ng traffic dulot ng 3 days rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand na nagsimula nga po kahapon. Hinimok naman ang mga paaralan na magsagawa ng distance o online learning. Ayun. Habang tuloy pa rin ang pasok sa trabaho at sa mga opisina ng pamahalaan. Sa ibang balita, maniningil na ang TikTok Shop ng karagdagang 5 pesos sa order processing fee sa mga sellers sa naturang e-commerce platform simula Disyembre. Ako, ayan. Ay, sa mga nasa online selling. Kasunod ito ng dagdag na processing fee na ipinatupad din ng Shopee at Lazada. Ayun. Nauna pala yung dalawa. Ayon sa email advisory ng TikTok sa mga seller noong November 14, layo ng bagong bayarin na suportahan ang mga enhancement para sa sustainable growth at mas maayos na shopping experience. Pero upang mabawasan ng biglaang epekto nito sa seller ay 3 piso muna ang ipapataw na processing fee simula sa December 1 hanggang sa magkaroon na ng bagong abiso. Nangako naman ang TikTok Shop na patuloy nilang nitong pahuhusayin ang kanilang platform kabilang ang pag-optimize ng incentives at pagpapakilala ng AI assistant tool. Ayon sa statistika, lumago ng 400% ang e-commerce market ng Pilipinas sa nakalipas na 5 taon. Wala, talagang yan na ang ngayon. Yan na ang bagong paraan ngayon ng pamimili. Talaga online na. Napaka-convenient naman kasi, no? Nasa loob ka lang ng bahay mo, nasa kwarto ka, nakataas ang paa mo. Tapos meron kang gustong bilhin, ayun, nasa cellphone mo lang. Dadalhin mismo sa tarangkahan ninyo, ano? Pati yung mga bagay nga na napakahirap hanapin, mother, di ba? May mga hinahanap ka. Halimbawa, ako, experience ko dati yung bateryang bilog. Yung bateryang bilog na ginagamit sa mga, halimbawa, sa key fob at kung ano-ano. Minsan, dati, ang hirap hanapin nun. Yun, ngayon. Dahil sa online selling, dahil sa e-commerce, andali na. Kaya lang may dagdag na mga bayarin. ACS Balita. Alas 6:13 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Makararanas daw po ng water interruption. Water interruption.
ang ilang consumer ng Maynilad sa Pasay at Parañaque mula November 19 hanggang 20. Ayan November 19 and 20. Sa anunsyo ng Maynilad, ipatutupad ito mula sa alas 12 ng tanghali ng November 19 hanggang alas 6 ng umaga ng November 20. Ayun, mabilis lang naman pala. Ito'y dahil sa isasagawang major pipeline interconnection works ng Maynilad para sa konstruksyon ng bagong Paco train station sa Quirino Avenue, malapit sa gusali ng Philippine-Columbian Association. Abiso ng Maynilad sa mga naapektuhang consumer, mag-imbak ng sapat na supply ng tubig bago ang nakatagdang service interruption. ACS Balita. Alas 6:14 ang ating oras. Masantos siya kabasan at sa kayo namin nagbangon gila. Niyanig ng pagsabog ang isang pagawaan ng paputok sa Barangay Tebeng sa Dagupan City sa Pangasinan na ikinasugat ng isang manggagawa at isang bystander. Dahil dito nabasag ang mga bintana at mga ilaw sa ilang bahay sa lugar. Ang pabrika ng paputok na ay nasa isang abandoned na bahay sa loobang bahagi ng Barangay Tebeng. Mabilis namang nakapagresponde ang Bureau of Fire Protection, PNP at Rescue Units para maapulang apoy at mailikas ang mga apektadong residente. Ang mga sugatan ay dinala sa pinakamalapit na ospital para mabigyan ng paunang lunas. Napasugod din sa lugar si Dagupan City Mayor Belen Fernandez at iginit na ipinagbabawal sa lungsod ang pagtatayo ng mga pagawaan ng paputok sa matataong lugar tulad ng nasabing barangay. Sinimulan na ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang investigasyon kaugnay ng flood control projects sa Cebu. Personal na ininspeksyon ni ICI Special Advisor Investigator General Rodolfo Azurin ang flood control structures sa Barangay Tabok at Barangay Alang-Alang na nakaranas ng matinding mga pagbaha sa kasagsagan ng bagyo. Matatandaang daan-daang individual ang nasawi sa lalawigan ng Cebu dahil sa naranasang flash flood sa kabila ng bilyong pisong halaga ng flood control project na ibinuhos sa mga nakalipas na taon sa naturang lalawigan. Gate ni Azurin, naiwasan sana ang ganitong pangyayari kung sinunod lamang ng DPWH ang master plan sa paggawa ng naturang mga proyekto. Pinalign nila yung mga projects based doon sa sa 18 na river basin na identify nung time ni Secretary Simpson. So na-mitigate sana yung lakas ng flow ng tubig. Hindi umapaw, hindi nag-cause ng maraming namatay. At the same time, even yung mga kabahayan ng mga kababayan natin dito ay halos nawas out. Si ICI Special Advisor and Investigator General Rodolfo Azurin. Susunod! Tito Boy! Aba, meron daw mga itinalaga ng mga special courts na hahawak sa mga corruption-related cases sa bansa. Ayan. Yan daw po ay aksyon ngayon ng Korte Suprema para mapabilis ang mga corruption-related cases sa bansa. Yan na di ba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita sa mga taga San Andres. Ayan Sa mga taga-barangay San Andres, Manila, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, gadget na ginagamit ninyo sa pagsubaybay sa DZRH. Lakasan na ninyo para kayo ay mapansin ang ating Santa Claus na si Sherwin Alfaro. At ang ating word of the day ay gising na! Abo, o gising na. Ayan Ano ba ito, Yuel? Tawag? Gising na. Parang may ginigising ka. O gising na. Magkaiba yun, Gising na. O gising na. Ayun.
Kaya ang panawagan ng mga sa bagay, panahon ng mga rally ngayon. Kaya gising na! Bango na! Bayan! Ayun. Yan gising na! Lakasan ng inyong mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertehin sa araw na ito ng Monday. Sa pagpapatuloy ng SCS Balita. alas 6:18 ang ating oras. Ang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:21 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. ACS Balita. Nagdalaga na ang Korte Suprema ng 26 na regional trial courts na hahawak sa mga corruption-related cases sa bansa. Ayon sa Korte Suprema, nakakalat ang naturang mga korte sa 6 na pangunahing rehiyon. Kabilang ang tig-6 na korte sa Metro Manila at Central Luzon, tig-5 naman sa Calabarzon, sa Bicol at Central Visayas at 4 sa Davao Region. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, ang naturang mga korte ay first batch pa lamang dahil lahat naman ng rehiyon ay magkakaroon ng designated anti-graft courts. Samantala, hindi naman tinukoy ng Supreme Court ang eksaktong korte at makahukom na hahawak sa mga kaso para sa kanilang seguridad. Pinare-review naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Milencio Nartates ang Police Standard Operating Procedure o SOP matapos na maabsuelto ang 6 na kabataang inaresto sa Labor Day Rally sa Maynila noong 2024. Ayon kay Nartates, panahon na upang muling pag-aralan ang reforma mula sa pagpapalakas ng training program ng mga pulis, gayon din ang paglilinaw sa rules of engagement at pagpapatupad ng institutional reforms. Sinabi ni Nartates na magsisilbing guide para sa kanilang pagsusuri sa mga procedure ang nangyaring akwital sa mga kabataan upang matiyak na naayon sa batas ang magiging aksyon ng kanilang mga tauhan. Magugunitang dinismiss ng korte ang kasong direct assault, malicious mischief at paglabag sa Batas Pambansa 880 laban sa mga batang demonstrador na nagpumilit na lumapit sa Embahada ng Amerika noong Labor Day Rally. Ayun, kaya importante yung yung coordination o pagtutulungan ng mga pulis at ng prosecution o ng Department of Justice. May mga seminar silang ginagawa dyan nitong mga nakakaraan sa ilalim ni Assistant Secretary Eli Cruz, di ba General? Meron silang mga training o meron silang mga seminar nitong mga nakakaraan na ang laki ng tulong para sa koordinasyon ng prosecution at ng mga pulis, para hindi yung kung ano-ano na lang kaso ang ipinagsasampa ng mga pulis, ayun, wala rin nangyayari. At yan din ang binabantayan natin dito sa laban natin sa korupsyon. Baka kaaapura natin, o baka naman yung iba talagang sinasadyang apurahin para lang sa dulo maabsuelto rin yung mga sangkot sa katiwalian. ACS Balita. Alas 6:25 ang ating oras. Buenos dias con todos mga Chabacano. Gising na ba kayo?
Nagkaloob ng 85 million pesos na humanitarian aid ang European Union para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Tino at Uwan. Bukod pa ito sa 578.6 million na nakalaan naman para sa humanitarian aid at disaster preparedness ng Pilipinas ngayong taon. Sa kabuang donasyon, 17 million na nakalaan ang pondo para sa Philippine Red Cross na magagamit para sa mga taong nawalan ng tahanan dahil sa lindol, pagbaha at landslide sa Cebu. Ang naturang pondo ay bahagi ng kontribusyon ng EU para sa Disaster Response Emergency Fund sa International Federation of Red Cross at Red Crescent Societies. Aabot naman sa 1.2 billion pesos ang nalugi sa industriya ng asukal sa Visayas dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Sa initial na mga data ng Sugar Regulatory Administration, nasa 53,000 hectares ng sugar farm sa Negros Island, sa Capiz, Iloilo, Leyte at Cebu ang napinsala at mahigit sa 16,000 sugar farmers ang naapektuhan. Naku po, Bukod pa rito, inaasahang magkakaroon din ng pagkaantala sa milling dahil sa 4 na sugar mills ang inihinto muna ang operasyon dahil sa pinsalang naidulot ng bagyo. Kabilang dito ang sugar mills sa La Carlota City at Binalbagan sa Negros Island. Ayun, naku po. Sigurado yan. Importasyon na naman. Mangangailangan na naman tayo ng imported na asukal. Nangingislap na naman ang mga mata ng ilan. Nagsanib puwersa ang Pilipinas, Amerika at Japan sa panibagong maritime drill sa West Philippine Sea. Nagsama-sama ang major assets ng Armed Forces of the Philippines, US Indo-Pacific Command and Japan Maritime Self-Defense Force para sa ika-13 Multilateral Maritime Cooperative Activity na ginanap noong Biyernes at Sabado. Naging bahagi ng naturang maritime drills ang BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna at isang AW-19 helicopter ng AFP. Gayon din ang BRP Melchor Aquino at BRP Cape San Agustin ng Philippine Coast Guard. Itinampok dito ang interoperability drills gaya ng communication checks, anti-submarine exercises, maritime domain awareness reporting, and cross-deck helicopter landings na layong paigtingin ang security cooperation ng naturang mga bansa. Naghain ng kasong plunder ang National Food Authority sa Office of the Ombudsman laban sa isang middle-level official na umano'y sangkot sa pagkawala ng 50 milyong pisong halaga ng rice buffer stocks mula 2020. Bagaman hindi pa pinangalanan, ay sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na ang naturang opisyal ay isang tao. Maitim ang buhok. Blind item pala ito. Mother, Hindi pa ho pinangalanan ni NFA Administrator Larry Lacson ang naturang opisyal. Ito ra po ay isang warehouse supervisor na siyang nangangasiwa sa mga stocks ng bigas. Ayon kay Lacson, bigo ang opisyal na ipaliwanag na nasabing shortage na nadiskubre sa isinagawang internal audit. Inilipat na niya opisyal sa isang non-accountability position at iniimbestigahan na rin ang mga posibleng kasabwat nito sa anomalya. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. Alas 6:34. Teka, nawala. Asan na yun? Ito ba yun? RH! Nawala. Parang het. Sige nga, hanapin mo nga.
humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi naging hadlang ang pabugso-bugsong pagulan at dumagsa pa rin ang daan-daang libo para lumahok sa day 1 ng 3 araw na Rally for Transparency and Better Democracy ng Iglesia ni Cristo. Sa pagtaya ng pulisya, umabot daw po sa 650,000 ng bilang ng mga dumalo sa peace rally ng INC, bukod pa sa hiwalay na rally kontra korupsyon sa EDSA People Power Monument na dinaluhan naman ng mga retiradong general. Nilinaw ng Iglesia ni Cristo na ang kanilang aktibidad ay walang kinalaman sa politika, anumang pagpapabagsak sa pamahalaan, kundi panawagan ng transparency, accountability, and justice. Iginit pa ng General Evangelist ng Iglesia ni Cristo na si Bienvenido Santiago na tinanggihan nila ang anumang aksyon na lumalabag sa konstitusyon, maging ang isang civilian military junta, revolutionary government, kudita, o maging ang snap elections. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of Maganda morning. the track. Lamig. To lose like a bird of doom. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. In the border Humahabol si Anthony Taberna. wise he man Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng across the bridge. Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Cold with a How are ya? Ang lagay ng panahon natin ngayon bago ako pumasok ko dito sa studio ay paambon-ambon. Kumusta ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nandyan ngayon, nandito ngayon sa lungsod ng Maynila. Hindi lang Maynila, umaabot ho hanggang dito sa Pasay. Sa dami ho ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na dumagsa kagabi o kahapon diyan po sa Quirino Grandstand, hindi ho talaga hindi ho talaga kayang i-accommodate nung lugar lang na yon, sa dami. Kaya hanggang dito ho sa CCP Complex, ito hong lugar ng DZRH at ng Star City ay part na ho ito ng Pasay, boundary ng Pasay at Maynila. Andito, marami rin hong umabot dito. Kumusta kayo? Mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, kaya pa ba? Kaya pa? Ay, kayang-kaya. Ayan, no? Kahit na ho ganyan ang panahon natin kahapon, biglang mga anong oras ba yung mga pasado 3:00, biglang buhos ang malakas na ulan.
Parang dumaan lang yan, lakas. Pero sandali lang din, tas umaraw ulit. Naku. Sana'y matibay ang katawan natin sa sakit. Yan ang mabilis makapagpasakit, makadulot ng sakit. Kaya kailangan may mga dalang payong, may dalang akong laging good morning towel. Panlagay sa likod kapag nabasa ng pawis at pamunas ng ulo kapag nabasa ng ulan. Ayan. May mga sasakyan mga ginamit, lalo na yung mga galing sa probinsya. Mamaya tayo, UL, Mother, whip around. Balikan natin ang mga sitwasyon, pinagdausan ng mga rally, lalo na dito sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Tingnan natin ang sitwasyon. Kailangan nga pala dyan, lalo na 3 araw ito, kahapon doon sa pilahan sa mga portalets. Paano ba ginagawa doon? Kapag napuno ba pwede nang buhatin kaagad yun at on the spot linisin? Naku. Baka kailangan magdagdag ng mga portalets. Dahil kahapon hindi pa nag-uumpisa ang programa. Inikot ko yung lugar nung umaga hanggang nung hapon hanggang nung gabi. Naku talaga. Yun ang problema ng ganitong sitwasyon. Kailangan talaga napakaraming portalets. Palikuran ang napaka-importante. At syempre pagkain. Ang dami naman nagbibigay ng pagkain kahapon. Bukod sa kanya-kanyang mga baon, marami ring mga nagpapadala ng tulong, mga nakikiisa. Nakikiisa para sa panawagan ng transparency, accountability, and justice. Ito naman po talaga lahat ang panawagan natin bilang isang mamamayang Pilipino. Mapanagot, makita natin kung ano ang nangyayari sa mga investigasyon. Mapanagot ang mga sangkot. Maipakulong ang mga nandambong, nagsagawa ng pandarambong, at magkaroon ng katarungan. Ayan, lalo pat kapag naaalala natin ang sinapit at hanggang ngayon ay kalagayan ng mga sinalanta ng mga nagdaang bagyo. Sinalanta ng mga nagdaang bagyo na dahil sa mga palpak, substandard at mga ghost flood control projects. Jerry Ba, Anthony Tabera, Yan po ang laman, banner story ng mga pahayagan ngayon. 650,000 lang pala yung yung estimate ng PNP. Ganun lang ba talaga yun? Yung ganun karaming tao? Banner story po ngayon ng pahayagang Philippine Daily Inquirer. Ayan. Senator hits probes in INC rally for transparency. Ayan. As may larawan po dito ng mga kasama sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sa Philippine Star, yun din, INC rally calls for actions versus corrupt government officials. At nakalarawan ho dyan yung kutakot-takot, napakaraming tao. Ang banner story ng Manila Bulletin, thousands march versus corruption. Ayan, at merong drone shot. Meron hong drone shot dyan sa Luneta, dyan sa Quirino Grandstand. Magkano ba ang binilagay nila dito? Ayon daw po sa Manila Police District ay 550,000 yung kanilang estimate sa picture na ito. Kanina ay may binanggit din na 630,000 estimate ng PNP. Banner story naman ng Manila Times. Marcos should resign. UPI. Ito naman doon sa ito naman rally dyan sa EDSA People Power Monument. Pero ang picture sa baba picture ng Luneta. Magkahiwalay ho yun, yung rally na yun. Yung rally sa EDSA People Power Monument ay ito'y grupo ng United People's Initiative. Ayan.
get you. Pero ang picture sa baba, ang picture dito sa Manila Times ay picture po ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Rizal Park. Ayan, yan ang mga banner store ngayon. Sa Tempo, massive Iglesia rally kicks off. Ayan. At ang kung hindi ho magbabago ang plano ay tuloy-tuloy yan. Hanggang bukas, 3 araw na rally. Puntahan natin ang sitwasyon. Puntahan natin ang sitwasyon sa Quirino Grandstand. Ang kahapon pa ay nakabantay dyan at sumusubaybay si RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry, Jerry, dito tayo sa Anda Circle. Anda Circle? Aha. Anda Circle. Binagtas natin yung kahabaan ng Mel Lopez sa Boulevard. Andun nakaparada yung mga sasakyan, mga bus, yung maliliit na sasakyan na galing na mga probinsya. Ito kasi yung designated na area nila sa parking. Sa parking. Ang kahabaan ng hanggang doon na yan sa may C3. Sa C3 at kahabaan ng sa may Delpan hanggang dito sa may malapit sa Anda Circle. At ngayon ay ang sasakyan kasi na pinapayagan makadaan dito hanggang Anda Circle papunta ng pero bukas sa traffic kahit na may ginawang paradahan yung gilid. Bukas sa traffic. Ay teka, hindi mo sa video mo hindi gilid nasa tabi ng Center Island. Sa inner lane. Sa inner lane tapos sa kabilang side. Gilid. Anong kalye uli yan, Boy? Delpan, ito yung yung nauna kong video sa may area ng galing kami ng Kapulong. At mula Kapulong Street sa Road 10, yung kahabaan na yan papunta ng Anda Circle. Okay. Sa may Delpan Bridge, andyan yung mga sasakyan, mga bus. Ito naman, papuntang Delpan na itong ang mga nakaparada ay nasa inner lane sa Center Island. Bumabagal lang pagdating dito sa may papasok ka na ng Anda Circle. Ang mga sasakyan hanggang Anda Circle lang, umiikot na sila. Kaya dito sila binababa yung iba. Yung iba kasi... pero open sa traffic, nakakadaan. Tulad nito, itong video mo, nakakadaan yung mga hindi naman kasama sa rally, may ibang mga pupuntahan. Open sa traffic. Okay. Open na sa traffic. At may mga MMDA, mga Manila Traffic and Parking Bureau na nagmamando ng traffic dito sa area. Umaambon lang pero makikita natin yung mga kabayan natin na nagsisimula na silang maglakad. Mula dito sa Anda Circle, naglalakad na sila papunta sa Quirino Grandstand. Ganon. Ano kaya yan? Mga bagong dating o mga... Natulog sa mga natulog sa kanilang sasakyan. Sa kanilang sasakyan, iba natulog sa mga tent na inilagay nila. Sa mga dito sa kahabaan ng Bonifacio Drive. Yun nga, ano sitwasyon kapag ganyang umuulan? Anong ginagawa nila? Meron naman yung iba may mga payong. Ngayon kasi ay may mga dala silang payong, naglalakad na. Mga nakabag nga kasi baon nila. Galing ng probinsya itong mga to. Kompleto sa gamit. May payong, mga nakasombrero. At dahil sa start na yung pangalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo. Ano ba ang advisory, Boy? Ngayong umaga, anong inaasahan dyan sa Quirino Grandstand? Alas 9, meron ng programa. At ang pinaka-main, alas 3 ng hapon. Kahapon ay umabot ng halos 700,000. Ang bilang ng Manila DRRMO. Ang kanilang estimate crowd na dumalo sa unang araw ng tatlong araw na peace rally. Transparency for Democracy. Ito yung rally ng INC. Makikita mo sa kalsada na nakikita ko dito sa may area ng Bonifacio Drive, Anthony. Bagamat may mga naglilinis kahapon, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo mismo ang siyang
kumukuha ng mga basura na nasa harapan nila. Kahit hindi At pa tapos, tumulong. Kahit hindi pa tapos, naglilinis na kaagad. Naglilinis na sila. At ang mga tauhan ng Department of Public Service, marami sila rito. Talagang sabay-sabayan na habang may rally, nagwawalis ang mga taga-DPS at maging ang mga membro. Pagka may kalat, nilalagay nila sa isang lalagyan, tapos ay ipunin yan at kukunin naman ng mga kababayan natin. Yan yung nangyari din kahapon. Kaya ngayong araw, bagamat umuulan at inaasahan kasi ngayon na Jerry, Jerry na darami pa yung mga may mga darating pa. Mga darating pa. Dito sa... Nga pala, boy, kahapon pa lang, maaga pa lang nung nandyan ako, nakikita ko talaga ang grabing pila sa mga portalet. Kapag ganyan talaga karaming tao, yun ang poproblemahin. Lalo pat kung 3 araw na ganyan. Yun lang maghapon, talagang ikaw lang sigurado sa maghapon nakakalimang balik ka sa CR diba? Kasi mainit, iinom kang tubig. Yun. Diba? Nakita ko yung mga mukhang kailangan magdagdag pa ng mga portalets o kaya yung mga portalets na mga fully loaded na, ika nga, naiaalis ba kaagad at napapalitan? Mayroon silang ipinapalit para mawala yung amoy. Oo. Tsaka yung laman, siyempre, hindi naman yung laman pasintabi sa mga nag-aalmusal. Ano ba 'yon? Ang nag-provide ba noon ay ang city government? May mga iba-iba Hindi ko lang kung anong pero kasi halimbawa, yung kaba ng Boniface Drive, Burgos Avenue, napakarami dyan. Kaya nga, yung portalet sa may Kalaw. Paki-coordinate mo nga, boy, at mukhang yan din na inilapit sa akin ng mga marami nating kapatid na nandyan. Kulang sa sa portalet, baka kailangan may mga kailangan pang may mga makakatulong pa mag-provide na. Babalikan kita, boy, ha. Boy, babalikan kita, ha, dahil andito na. Thank you, boy. Si RH29 Boy Gonzales, babalikan ho natin mamaya. Dahil andito na sa linya natin si PNP Chief. Ang ating PNP Chief, Lieutenant General Jose Melencio Nartates, nasa linya natin. Mr. Chief PNP, General Nartates, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga, magandang morning po sa inyo, Ka Jerry, at mga tagapakinig natin. Yes, sir. Kumusta po ang inyong monitoring, lalo na po sa day 1 kahapon ng rally, hindi lamang dito sa Luneta, kundi pati dyan sa EDSA? Sa unang araw ng ating pinaghandaan at pinagpreparahan na rally ng ating mga kababayan, sa iba't ibang bahagi ng bansa po natin ay naging matiwasay, maayos, at wala pong untoward incident. 8 po yan, or 7 sa buong bansa. 5 or 4. 4 po dito sa Metro Manila at 3 po sa mga probinsya sa Iloilo, sa Pampanga, sa Tarlac. While dito sa Metro Manila, sa Quirino Grandstand, sa People Power Monument, EDSA Shrine at Liwasang Bonifacio. Naging matiwasay po yan at umabot po ng ating pagtingin ay umabot po ng hindi bababa ng 600,000. Ito pong pangkalahatang numero ng ating protesters. Naging matiwasay po. Ito po ay pinaghandaan natin for 3 days at additional 2 days ng entry at exit po nila para makita po natin maayos ang ating pag-secure sa kanilang protesta. Ang mission po natin dyan is to maintain peace and order at to ensure their safety. Tama. Opo. Okay. Ito pong sa Luneta, dito sa Quirino Grandstand, gaya ng alam natin, 3 araw ito. Ano hong pasabi sa inyo ng Iglesia ni Cristo? Tuloy-tuloy daw ho ba ito na 3 araw? Ito po ay tuloy-tuloy na 3 araw. Naging maayos po. Umabot po ng hindi bababa ng 550 or 600,000 ang nagatin at pinoproject po natin na
patuloy pa rin na nagpupunta ang ating mga kababayan na kasapi nila para maghayag ng kanilang adhikain dito through this peaceful activity. Naging matiwasay po. Actually, patuloy po kami nakikipag-usap. Ang Manila Police District at ang NCRPO ay patuloy na nakikipag-usap, lalo na sa aspeto ng security. Importante po yun. Yung kanilang mga daan-daan po mga security marshal ang kanilang dineploy para tignan na po nila. Sila na po mismo ang nagpupulis sa kanilang hanay. At katuwang din po ang pulis dyan, kung may kailangan kaming i-adjust katulad kahapon. So hindi po kami dyan nakakapasok sa loob. Dito na po kami sa magkakaliwat kanan na gilid at harapan. So dyan po kami nakatutok. At ang pinaka-importante ay yung koordinasyon sa kanila, lalo na sa kanilang security marshal. Totoo yan. At napakatiwasay po ng kanilang protest rally or ang kanilang activity dyan po para sa makikita nyo, transparency, accountability, and justice. May mga report po ba tayo ng mga nasaktan, nasugatan dahil sa sobrang dami ng tao na ito, Chief? Yun nga po, wala po tayong naitala na ganyang pangyayari, pero nakita po natin meron pong mga nahilo, merong hindi naman nasaktan, nahilo at kailangan ng medical attention or kailangan evacuate. Meron po sila mga maliliit na clinic sa mga tent at kami po ay nakahanda rin po sa medical evacuation plan. At sa ibang lugar, katulad dito sa People Power Monument, along EDSA at saka along dito sa White Plains ay meron pong konting aberya. Ang grupo nung grupong UP na kumuha ng lisensya ay hindi po nila pinayagan yung ibang grupo nila kasi sila po ang nag-apply dyan. Ayun po ang nangyari. So mainam ho na kanya-kanya nagpupulis ng kanilang ranks. Nabanggit niyo yung ginawa ng Iglesia ni Cristo. May report nga na may gustong humalo. Sila na mismo ang nagtaboy. Tama po yan. Nagpapasalamat po kami dyan sa mga organizer. At ito po ay of course resulta ng ating patuloy na pag-coordinate. Of course, they have to police their ranks. At kami po ay nakamatsyag din para sa kanilang safety. Hindi po natin alam baka kung ano mangyari. Katulad nga dito sa People Power, muntik na magkagiraan, lalo na po ang pinagtalunan po nila ay yung mga placard. Mga placard na dala ng isang grupo ay hindi nila pinayagan na itaas itong mga placard na to. Naku, meron palang ganun. Anong grupo yon, General? Sa People Power Monument, nandyan po yung grupo ng UP. Yung UP, sila yung humingi ng permit. Opo, sila po yun. With the various religious group. Namumunahan po ito yung mga retired generals. At hindi nila pinayagan na makasama dyan yung grupo ng ibang grupo po na may mga hawak na mga placard. Identified ho yun, yung ibang grupo na yon? Identified yung ibang grupo na yon? Identified po yan. Tayo po ang nag-pacify o tayo po ang namagitna sa kanilang dalawang grupo. Anong gusto nung kabilang grupo na yon? Kaya na may mga dalang placards? Ang gusto nila siyempre yung itong ating religious sectors with UP or UP with religious sectors. Ang gusto nila ay transparency, accountability. Ito po ay ibang grupo naman iba naman sinasabi sa placard. So magkaiba po sila. Yung mga may kinalaman na sa Marcos resign at AFP withdrawal, sila ho ba yun? Yun ba tinutukoy nyo na mga laman ng kanilang mga placards? Tama po yan. Nako So yung itong pinakababantayan kahapon mas medyo kumbaga medyo crucial yung nangyari sa People Power Monument, pero overall ay naging maayos naman.
overall, naging maayos po. At magkabilang grupo ay nagkapayagan without the placard. No, mainam. At sa katunayan, sila po ay humingi ng isang araw pa ulit na permiso or permit para mag-rally dito sa ganun ba? Or magkaroon ng pagtitipon dito sa People Power Monument. Ngayong araw din po yun. Ngayon, so meron pa sila hanggang ngayong araw na to? Yung UP? Alas 8 hanggang alas 10 ng gabi po. 8 to 10 ngayong maghapon. May pinayagan din ho, General? Tama po yan. Okay, pero sa bukod dyan, doon sa EDSA Shrine, may bukod pa bang mangyayari doon ngayon? Kami po ay nakabantay po dyan, pero ang EDSA Shrine ay hindi rally zone at wala pong pinayagang permit po dyan. At wala rin po nag-apply. Wala rin nag-apply. So doon lang sa ulit sa People Power Monument. May mga maapektuhan ba ang EDSA, ang traffic sa EDSA? Kung kahapon kasi linggo, so kahit na dumagsa ang tao, hindi naman ngayon kasi may pasok na. Hindi naman nagsuspend ng pasok diyan sa Pasig area, Quezon City at San Juan. So hindi ho kaya maapektuhan ng traffic diyan? Tama po yan. Inisip na po natin na ang traffic ay yan po ang sanhi ng pagkaabala, lalo na yung economic activities ng ating mga kababayan. At sa mga naunang mga rally ay napakabagal o hindi halos gumagalaw. So ang ginawa po natin yan, nagsara po tayo ng ibang kalsada like yung White Plains po, yung one lane ay sleeper lane, yung isa ay pagdadausan po ng rally. Itong EDSA, tuloy-tuloy lang po yan. In fact, minove po natin yung mga concrete barriers para makadaan po yung bus at yung ibang sasakyan. Pero kahapon, napakaganda po ang daloy ng traffic ko. Mapa bus lane, mapa regular lane ay dire-diretso po. So, nandiyan po ang ating mga kapulisan at mga marshals ng mga rallyista at lalong-lalo na yung ating mga MMDA, mga local government units, lalong-lalo na dito sa Quezon City at Manila, ay malaking tulong po. In fact, diyan sa Quirino Grandstand, napakadami po ng tinalaga nating parking area in coordination with LGU. Aabot po, lampas po ng PICC yun. At andito nga ho. Din po sa Caloocan. Nasa paligid namin dito sa PICC, hanggang dito yung mga sasakyan. Kung titignan nyo, napakaayos po ng Totoo yan. Na igayo natin. Okay, panghuli na lang, Chief. Total, kayo unang nakausap ko ngayon. Ang obserbasyon talaga dito, lalo na expected sa ganito karaming tao na mga participants sa demonstration na ganito, yung portalet, mukhang kapuso, baka through you, kung sino man ang makakausap nyo ay makatulong pa para madagdagan ng mga portalet. So, para dito sa paligid ng Luneta, Quirino Grandstand, Rojas Boulevard, pati doon sa papuntang Anda Circle. Opo. Yan po ay kinordinate na po natin sa local government unit. At sila po ay tumutugon. Lalo na po ang MMDA natin tumutugon. Ang Philippine National Police ay tumutugon. At ang ating mga nag-organisa ng activity na to, na rally na ito ay tumugon. Lahat po yan ay malaking bagay na itulong. Lalong-lalo na sa portalet at hindi lang po sa portalet, lalo na itong mga staging area at pag may umulan, mayroon pong tent dyan. Yun, ay yan po ang naitulong. At patuloy po natin tinutugunan yan. Opo. Sir, sabi nyo nga, dyan sa EDSA, meron pa ngayong araw na ito, ang Iglesia ni Cristo ay hanggang bukas pa ang rally. Go ahead po, kausapin ninyo ang ating mga kababayan. Maraming salamat dito sa pagkakataon, Ka Jerry. Nananawagan tayo sa ating mga kababayan na maging mahinahon at panatilihin po natin na maging matiwasay, maayos at meaningful itong ating isasagawang activity. Ito pong protest rally, lalong-lalo po sa Iglesia ni Cristo. Nandyan po ang transparency, accountability at justice. Tayo po ay tinataguyod din po natin yan. At lalong-lalo na tinataguyod po namin ang kapayapaan, democratic process at sana po ay
walang anumang untoward incident. At yan po ay ating ultimate na mission, mapanatili ang katiwasayan, peace and order, and at the same time safety of everyone. Kaya po ginagawa natin ng lahat ng paraan, binubuhos po natin ang ating mga resources para lang matugunan at makamit itong ating layunin. Opo. General Sir, maraming salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga din, Jerry. Lieutenant General Jose Melencio Nartates, ang Chief ng Philippine National Police. Ang mga kumbaksero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Ayun, meron pa pala, Mother, Yuel, meron pala, nag-request pala ng Day 2 dyan sa People Power Monument. Kaya sa mga kababayan nating dadaan dyan, regular dumadaan dyan sa may gawin ng White Plains na yan, abay, meron palang Day 2 ang rally ng ang grupo diyan ay yung UPI, yung UPI. Ayan, no? Na meron palang gano'n na gustong sumali kahapon, kaya't nagkaroon ng konting tensyon. Pero so far, ayos naman. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 706. 2 por 2. Huh! Come on! Kaya pa ba? Kaya yan. Hanggang bukas. Transparency for a better democracy. Yan ang panawagan natin sa gitna ng mga pangyayari dito sa ating bayan. Sino ba yung nagkukwento kahapon sa akin? Aling Tina? Sa ano ba yun? Sa Monte Carlo. Uy. Alam mo kung saan yung Monte Carlo? Saan yan? Akala ko naman sabihin, oo! Monte Carlo. Saan yun? Alam ni Sherwin yun sa Europa. Sa Europa yun, Monte Carlo. Yun ang lugar ng mga playground ng mga super rich. Ay, gano'n? Na mga super rich. Kaya Lahat ng mga doon ka naglalaro? Hindi, napadpad lang ako minsan doon. Nakita ko yung lugar na yun. At ang hindi ko nga alam na ano yun na yun ay lugar ng mga super rich nagpupuntahan doon. Monte Carlo. May isang kababayan tayong napunta rin doon siguro naging part din ng tour nila. May mga nagkakarera ng mga mamahaling mga sasakyan, sports car. Pero yung ba naman banggitin daw ng isang foreigner na naku, wala kayong in English, wala kayo sa mga Pilipino. Bakit? They have more of this. Luxury car. Yung mga luxury cars. Tingnan nyo ng naging imahe ng Pilipinas, naging impression sa atin. Nakarating pati doon. Talaga naman, walang-wala daw yung mga super rich na nagpupuntahan dyan sa Monte Carlo. Sa ganda ng sa dami ng mga mamahaling sasakyan. Di ba, meron na may payong. Na may payong pa dito sa Pilipinas. Ganon na naging imahe ng Pilipinas. Maniwala kayo, di ba, birthday boy Edmund Howe, Bossing Edmund Howe. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. At syempre, yung mga nag-birthday nitong mga nakakarang araw, si Bob Daus. Bob Daus and dating Secretary Boy Faustino. Tatahimik kayo, ha? Hindi man lang kayo nangumbida. Sa Monaco, sabi ni Alex Calda. Sa Monaco yun. Uy, Sir Alex. For watching. Lieutenant General June Pascual, inggit ka ba? Meron ka rin ito, sigurado. Itong t-shirt na ito. At si Jomel Gonzaga na nagre-report na may mga tao na rin daw ulit dyan sa People Power Monument. May nag-request pala ng Day 2, Tina. Yung grupong meron din sa bukod dito sa Quirino Grandstand. Ibang yun yung UPI. Nag-request pala ng Day 2. Ayan. Happy birthday din daw kay Captain Irvin John Barros
dental officer ng 136th Dental Detachment Unit ng Philippine Army Dental Service. Ayun, meron palang ganun, ano. At happy wedding anniversary naman kina Brother Norman Reyes. Abay, Brod. Happy birthday at happy anniversary sa inyo ni Ma'am Nikawawi. Ayan, happy anniversary. At ang Annabel Tapalya, wala ba kayong ipapadala dito sa amin? Almusal? Kumusta ba si Katoy B? At ito, nag-birthday din si Elmer Santos. Ayan, Elmer. Happy birthday. Siyempre, si Doktora Jessica D. na ang sabi na miss na daw niya si Mother Malu Cabral sa mga sinasabing sumasalamin. Yeah. Siya raw ang bahala sa iyo, Mother. Sa iyong salamin. Dahil ikaw ay laging sumasalamin. Si Dr. Jessica D. tsaka si Boss Kenneth ng Ideal Vision. Eto na! Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Monday, November 17, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Dumalo sa Day 1 ng Anti-Corruption Rally ng Iglesia ni Cristo. Umabot daw po sa mahigit kalahating milyon. Generally peaceful ayon sa DILG at PNP. PNP pinaigting ang Cyber Patrol laban sa fake news kaugnay sa 3 araw na rally ng INC. Pangulong Bongbong Marcos ipinagtanggol ng isang kongresista sa aligasyon ni Zaldico. Romualdez sinabon ng Pangulo. Yusek Bernardo handang ibalik ang milyong kickback na nakuha sa flood control projects. ES Bersamin dead malang sa report na hindi, si Adrian to. Hindi, siya nga. ES Bersamin dead malang sa report na sisibakin na siya bilang Executive Secretary. At lechonan sa Quezon City dineklarang ASF free. Yun! Lechon free din daw ba? Ay, sana. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. At ito ang... Unahing balita. Samantala... Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Nandiyan lang sa San Andres, Maynila si Sharon Alfaro at may nanalo na. Go, 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 Sharon! Yes, Jerry at Katina dito nga sa Maynila, sa Barangay 770 dito sa San Andres, Maynila. Ang lakas makamuna ako. Tignan mo naman, parang nasa Monte Carlo ka lang sa sa ganda ang limlim ng umaga. Ganda ng panahon, ano? Diba? Parang ganyan ang umaga ng mga mayayaman. Kailangan hindi kagad araw. And parang malimlim lang. At syempre, and yung usapan ng mayayaman, ito gising na ang Count of Monaco, ang Count of Monte Carlo. Kapatid na si Count Dracula. Ay, grabe. Tatay, pangalan niyo po? Eduardo Villalino. Yan, si Tatay Eduardo Villalino. Bakit po kayo paos? Ano ba yung nakasabit sa mga kamiseta ninyo? Ito. Mga syempre, kailangan level up na. Kailangan iba, vlogger. Hello, vlogger. Kaya pala. Asensado.
At kasama natin si Tatay Eduardo. Ang ano pong karamdaman niyo po? Kaano-ano daw nila, Sherwin? Si Tita Alice Eduardo, kaano-ano daw nila? Ano niyo po sila Alice Eduardo tsaka si Small Laude? Hindi daw ko kilala. Oo, ang yayaman nun. Dapat kakilala mo yun. Dapat kilala niyo yun. Si Ate Alice Eduardo tsaka si Ate Small yan na abati mo, hi Ate Alice. Hi, Ate Alice. Yun, nagkakamag-anak agad. Instant. Yung bedroom boy si Tatay Eduardo. O di ba? Ano ba nangyari? Ba't ba ganun ang boses ni Tatay Eduardo? Akala ko nga may problema yung ano ko, earphone. Ano nyo pa? Sa hika ko. Sa hika. Meron siyang hika. Oo. So, yung hika nyo po ay mukhang magagamot na ngayong umaga dahil nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH at yung kanyang radyo. Aba! Tinan mo nga naman, may radyo siya, may transistor radio. Teka muna, ang litit ng radyo niya. Ba't kayo nasa tapat ng sari-sari store ba yung ano nyo? Kanya ba yan? Sa inyo to. Hindi. Nakayupo lang. Mangungutang lang kami ngayong umaga. Ganda na, pagkagising, kailangan na lumapit kagad sa tindahan. So, itong tindahan na to, kanino po ito? Pamangkin ko. Sa pamangkin nyo. Sa pamangkin niya. Ayan, dito kayo tumatambay pag umaga. Ayan, kaya pag tumatambay siya, dala-dala niya yung kanyang radyo. Wow, para talaga naman. Masarap yung pagtambay sa umaga. At nahuli namin kayo naka-DZRH, nakikinig kayo sa DZRH. Eto, meron kayo regalong 1,000 pesos mula sa Pride Detergent. Yay! Congratulations! Maraming salamat po. Maraming salamat po. Parang may kamukha kayong cartoon character yung boses ninyo. Dahil yung ganyan yung boses nyo, lalakasan natin yan. Dahil kapag nakuha nyo ating word of the day, ay makukuha nyo po itong ating mini component. Ano po yung ating word of the day? Gising na. Gising na! Yo! Gising na! Gising na! Meron kayong bagong mini component. At syempre meron din kasama DZRH t-shirt at DZRH Noche Buena basket. Yan, para sa Tatay Eduardo. Ano masasabi mo? Malaking bagay po sa akin to. Una-una, ito, sa radyo. Sa radyo? Alas 3 pa lang, gising na po ako. Kasabi si Alice na. Wow, salamat po. Sino pang kasama sa bahay ni Tatay Eduardo? Sino po mga kasama nyo? Pamangkin ko po. Pamangkin nyo. Dito na rin kayo natira sa tindahan. Sa likod po. Sa likod ng tindahan. Ayun, doon siya sa likod ng tindahan. Kanyang pamangkin, andik si ate. Ayan yung kanyang tagapag-alaga. Hello. Hello po. Ayan, nandun si Tatay. Ayan, Oo. Ay talagang malaki. Ano po? Mag-isa lang po siya. Wala siyang pamilya. Kaya so kayo po ang kumukupkuha po. Ako po yung nag-aalaga sa kanya. Kasi may sakit po siya. Hinihiga na po. Kaano niya? Po yun. Paano niyo po? Tito nyo? Opo, tito. Kapatid po ng nanay namin. Ang kapatid ng nanay niya. Talagang dito na lang sa kanya. Pinisan nyo na dito para at least may nag-aalaga. Pinatira po kasi wala pong nag-aalaga sa kanya eh. Ganun. Kami na lang po. Salamat sa inyo. Dito siya sa gandang kalooban. Naku, salamat po at buti may kagaya ninyo na kamag-anakan na nangangalaga para ng kanyang mga kamag-anak. Opo, kami na lang po eh. Naku, dahil dyan, Sherwin, dagdagan mo pa ng 1,000 piso. Yun! Tumakbo. Kukunin yung sakyan. Tumakbo. Umuwi. Walang dalang wallet. Dagdagan pa natin ng 1,000 piso. Ayan. Dagdagan pa natin ng 1,000 pesos. Ay, ganun talaga. Kailangan tumakbo. Na rin yun. Ikaw rin may hawak ng budget. Ba't wala ba dyan si ES? Wala ba si ES dyan ngayon? Kaya yata yung nagka-camera. Cameraman po ngayon. Nagka-camera. Si ES, ayun. Ayan. Dala-dala ni ES yung camera. Ako naman, yung bag ko. Nag-withdraw. Tatay, dahil lang wala nag-aalaga, eto, tatagdag pa namin alagang DZRH, alagang Pride Detergent, 1,000 pesos sa'yo. Salamat po. Yan, regalo yan ni Jerry ba? Ano sasabi ko, Jerry? Jerry, salamat po. Walang anuman po. Basta yung isang radyo ninyo, yung mini component ninyo, ilagay nyo na dyan sa tindahan para pati yung mga bumibili dyan nakakapakinig ng mga balita, sariwang balita. Okay.
Ayan, lumakas ang boses. Naging malinaw po. Ayan, malinaw na ang kanyang salita. Gumaling na si Tatay Eduardo. Isa na naman kababayan natin ang gumaling sa iba kanyang talaga yung karamdaman. paracetamol. Dahil sa ating Pasko Panalo promo. At number 6, Sherwin Bata Baro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Kaya naman ang DZRH ay nananatiling number 1. Hindi lamang sa Metro Manila, Tina, kundi saan pa? Sa buong Manila, Metro Manila. At Mega Manila. Yun. Magbabalik ang mga pangunahing balita. 7:24. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:30 ang ating oras, tuloy ang mga pangunahing balita. Ligtas kainin ang mga lechon mula sa mga accredited lechonan sa Quezon City. Ito po ang nilinaw ng Bureau of Animal Industry matapos na ipasara ang 14 tindahan ng lechon sa Laloma na sinasabing apektado ng African Swine Fever o ASF. Ayon sa BAI, marapat lamang na bumili ng baboy at produktong baboy sa mga accredited na establishmento at sundin ang tamang food safety practices upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, pinaalalahanan din ng BAI ang mga hog raisers, traders and slaughterhouses at retailers na ipatupad ang mahigpit na biosecurity measures at iwasan ang pagpapakain ng swill na may pork products sa mga alagang baboy upang makaiwas sa ASF. Samantala, pinaigting pa ng Philippine National Police ang pagbabantay sa mga online content creator na posible umanong manamantala sa 3 araw na INC rally para magpakalat ng mga maling impormasyon. Inatasan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang Anti-Cybercrime Group na lalo pang higpitan ang ginagawang cyber patrol para maiwasan ang mga pagtatangkang magpalaganap ng fake news. Git ni Nartates, bagaman nirerespeto ng hanay ang kalayaan ng taong bayan na bumoses ng kanilang mga hinaing, mayroon din anya itong limitasyon. Ginawa ng Acting PNP Chief ang pahayag kasunod ng namonitor sa social media post kaugnay na umano'y pagdagsa ng mga tao sa Menjola kahapon para magmarcha patungong Malacanang, ngunit napag-alamang isa pa lang fake news. Talaga naman, Samantala, idineklara ni DILG Secretary John Vic Remulla na naging mapayapa ang Day 1 ng Peace Rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo. Tiniyak din ni Remulla na sapat ang paghahanda ng gobyerno sa 3 araw na rally na nagsimula kahapon. Maagang nagpasalamat si Secretary Remulla sa Iglesia ni Cristo dahil tinupad nito ang napagkasunduan sa pulong na magiging mapayapa ang kilos protesta na dinaluhan ng mahigit sa 650,000 miyembro. Ang mga sumama sa rally nakasuot ng puting t-shirt na may nakasulat na Transparency for a Better Democracy. Yun ba? Isuot mo, partner? Napatingin tuloy ako eh. Yan ba ang tiyatanong ni Mother na may kapatid daw ba yan? Ito. PM is the key. Talaga naman. Layunin nito na palakasin ang panawagan para sa transparency at masusing investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control project na ang pondo ay galing sa taong bayan. Iginit ng Iglesia ni Cristo ang kahalagahan ng papanagutin at mabawi ang anumang nawalang pondo ng bayan. Suspendido pa rin ang face-to-face classes sa Maynila habang nagpapatuloy ang kilos protesta kontra korupsyon hanggang bukas. Kaugnay ng balitang yan, libo-libong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa Quirino Grandstand para sa unang araw ng 3 days rally for transparency and better democracy kahapon. Sa tala ng Manila Police District, alas 6 kagabi, nasa 650,000 ang dumalo sa naturang pagkilos kontra katiwalian. Samantala sa datos naman ng Quezon City Police District, alas 4 kahapon, nasa 1,000 ang crowd estimate sa hiwalay na
rally ng ilang grupo sa People Power Monument sa EDSA. Dumagsari ng libu-libong katao sa University of the Philippines Diliman para naman sa takbo laban sa korupsyon na pinangunahan ng UP Diliman Engineering Student Council, katuwang ang Kilusang Bayan kontra Corakot. Binanata ni Senator Rodante Marcoleta ang hindi pagsasapubliko ng Independent Commission for Infrastructure sa kanilang pagdinig kaugnay ng flood control scandal. Kasunod dito ng pagsasalita ni Marcoleta sa unang araw ng Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ayon sa Senador, ilang linggo na nang magsumite ng affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit walang anumang report ang ICI hinggil dito dahil ayaw umano ng komisyon na malaman ng publiko ang katotohanan. Gate ni Marcoleta, hindi kaya ng ICI na kumilos nang mag-isa dahil kinakailangan pa nitong humingi ng impormasyon mula sa ibang institusyon gaya ng Kongreso at Korte. Dinipensahan din ito si Orly Gutesa maging ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya na anya'y nagkusang pangalanan ang umano yung mga nasa likod ng anomalya kahit nalagay sila sa panganib. Sinuspinde ng Korte Suprema ang operasyon ng ilang korte sa mga lugar na inaasahang maapektuhan ng mabagal na daloy ng trapiko bunsod ng Iglesia ni Cristo Rally ngayong araw November 17 hanggang bukas November 18. Magpapatupad ng work from home setup ang Supreme Court, Court of Appeals maging ang Sandigan Bayan, ngunit pa'y irali ng skeleton workforce sa mahalagang division. Parehong setup din ang ipatutupad sa lahat ng korte sa Maynila hanggang sa matapos ang INC rally sa Martes. Matatanda ang umabot sa higit 600,000 miyembro ng Iglesia ni Cristo ang dumalo sa unang araw ng Rally for Transparency and a Better Democracy sa Quirino Grandstand kahapon. Samantala, hindi umalis ng Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos kahapon para i-monitor ang isinasagawang malaking rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na nasa palasyo lamang ang Pangulo at mahigpit na nagbabantay sa sitwasyon. Wala ring inilabas na public engagement ang Pangulo kahapon. Simula pa noong Biyernes, ipinatupad ang heightened security sa loob at paligid ng Malacanang. Kung ang Pangulo ay hindi lumabas ng bahay, may mga lumabas, may mga umalis ng bahay, papuntang Quirino Grandstand. Sa day 2 ng INC Rally, andyan si RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Ambong umaga ka, Jerry. Umabot na rito sa bahagi ng Nabutas Sipo Road itong paradahan ng ating mga kapatirang Iglesia ni Cristo. Sila yung mga galing ng Nueva Ecija, merong Bulacan, at yung iba nakausap natin kanina, yung ibang batch nauna na sila ng isang araw at dumating kagabi, at yung last pass naman habol para bukas, ay mga bumibiyahe pa lang ngayong Kumusta panahon dyan ngayon, Edwin? Kanina umulan, tapos himinto, tapos umulan uli. Paulan-ulan. Gumaganda-ganda na. Nagliliwanag na yung ring araw. Hindi tulad kanina na medyo alanganin yung dilim. Pero ngayon lumiwanag na itong bahagi ng Manila Bay. At makita mo itong bahagi rin ng Bulacan. At yung bahagi ng patungong Quezon City, yan medyo may makakulimlim pa konti. At naunang bumagsak yung ulan dito sa bahagi ng Cabanaba. Kaya ngayon maliwanag na. Yung mga kapatid na nandyan, mga saang galing kaya yan, Edwin? Anong mga probinsya? Natanto na pumarada, galing daw ng Nueva Ecija. Iba, hindi kasi pare-pares yung araw at oras yung alis. May mga naunang available nung unang araw, pangalawa ngayon, at meron pang paparating. So yung mga dumating ngayon na nakita mo, mga bagong dating, hindi sila yung kahapon pa nandyan? Kasi kapon, nasa Honorio pa lang yung paradahan kagabi. Dito na sa Nabutas. Mga van. Nasa area ko na. Nasa area mo na. Buong Road 10 hanggang Manila Hotel. Puno na yan. Tapos Honorio. At dito sa may bahagi ng Espanya. Yan, may mga nakita na tayo nakapark dyan. So,
inaasahan natin na yung huling rally bukas at ngayong araw volume yung mga darating para humabol sa pangalawang araw at pangatlong araw. Ang Maynila ay walang pasok, walang klase, Edwin. Pero diyan ba sa Malabon, Navotas, Caloocan, ano bang advisory nila diyan? Wala namang advisory na walang suspension. Tuloy ang klase. Okay. Tuloy-tuloy pa rin ang klase. Okay. So, maganda naman yung sitwasyon habang yung volume naman ng mga sasakyan sa papasok ng Metro Manila via Balintawak galing na Northwest Expressway ay volume pa rin ngayong umaga. So yan, ating update, RS23, Edwin Duque nagulat sa Visa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin! Susunod! Tito Boy! Sino itong actress na nagpatanggal pa raw ng taba? Uy! At nagpaputi ng balat? Bakit? Lalo na ng singit. Bago humarap sa movie press. Bakit pati ba singit binubulat-lat ng mga taga-movie press? Talaga naman, ano? Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 7:39. Bayan Katunying at Ka-Jerry 2x2. Ay, mga kumbatsero, napapansin nyo rin ba na pag ganitong panahon ng taon, parang mas madalas naaalala ang mga nanay at tatay ng mga nasa probinsya, no? Madalas kasi pag busy tayo sa trabaho, nakakalimutan natin kumustahin sila. Lalo na yung mga memorya nila kung sharp pa ba at alerto. Kaya nga dapat ay sinusigurado nating may N+ Gold si nanay at si tatay. Alam mo bang may taglay itong essential vitamins at minerals na tumutulong sa brain health at cognition. Aba, yan ang magandang tanda ng pagmamahal, yung inaalagaan mo pati ang isip at kalusugan ng mga magulang natin. May vitamin B complex po ito para sa nerve function at communication ng brain, kaya kahit senior na, malinaw pa rin ang mag-isip at masigla pa rin makausap. Kaya mga kumbatsero, kung miss nyo na rin sina nanay at tatay, abay tawagan nyo na sila kaagad, kumustahin at huwag kalilimutang ibili sila ng N+ Gold. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold, available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Upang sugpuin naman ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inulansad po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang. Paalala ni Chairman na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 10 minuto na lang, alas 8 na. Balikan natin ang Quirino Grandstand. Aling Tina? Oo, ilan na ba ang mga release dyan sa Quirino Grandstand? RH15, Giselle Ricaport. Giselle? Ka-Jerry, Tina, deklaradong mapayapa at maayos ng National Capital Region Police Office ang unang araw ng INC Rally kontra katiwalian. Kinilala ng hanay yung disiplina ng mga miyembro upang maging organisado ang aktibidad. Yun din ang pinalakas na koordinasyon at komunikasyon ng hanay para sa istriktong security coverage. Idiniin ng NCRPO na layon lamang ng kanilang presensya na sigurong hindi mapipigil yung karapatan ng ating mga kababayan na magpahayag ng kanilang saloobin habang ipinaprioridad yung kaligtasan ng lahat. Matatandaan kahapon, sinita ng INC yung tinawag nilang paniniktik at paghalo ng mga kapulisan sa kanilang pagtitipon, bagay na mabilis naman na tinugunan ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Asilo, Police Major Giselle Asilo,
hanggang kaninang alas 6:30 ng umaga, tinatayang 115,000 katao na yung nasa Trino Grandstand para sa pagpapatuloy ng demonstrasyon. Kahapon, may higit 600,000 katao yung dumagsa sa unang araw ng INC rally batay sa tala ni NCRPO Director Abilin. Umaasa yung hanay na mananatiling ligtas, kalmado at maayos ang pagtitipon hanggang bukas ang huling araw ng demonstrasyon. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat RH15 Giselle Ricoport. Ito naman, puwersa daw ng PNP nananatilit sa EDSA Shrine kahit walang kasadong pagkilos ngayong araw. Ang detalye niya niyahatid ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Maambon umaga, Jerry at Tatina. Marami pa rin polis ang nakasilong dito sa ilalim ng tulay, partikular sa EDSA Ortigas flyover sa boundary ng lungsod ng Mandaluyong at Quezon City ngayong araw na ito ng Lunes. Ito'y kahit wala na nga inaasahang programa, partikular dito sa EDSA Shrine na ilang metro lamang ang layo mula doon sa EDSA People Power Monument kung saan nga nagtitipon itong UPI o yung United People's Initiative. Nakikita natin itong pwersa ng Civil Disturbance Team ng Eastern Police District at NCRPO sa tapat nitong National Shrine of Mary, Queen of Peace, kapilya ng mga kapatid naman natin sa Catholic Church. Hindi kalayuan sa may Corinthian area, Corinthians, ay naroon pa rin Jerry Aptina itong mga tent ng MMDA at iba pang mga nagsisilbing augmentation ng PNP gaya ng Bureau of Fire Protection at ilang di pa pang layo pagdating dito sa Campton ng White Plains. E narito pa rin barado itong nasabing kalsada at punong-puno ng mga sakyan mula sa PFP, Quezon City Government at Philippine National Police. Kahit walang nag-apply ng rally doon sa bahagi ng EDSA Shrine, ay nakatutok pa rin sapagkat dito naman sa People Power Monument na sakop din ng Quezon City ay binigyan nga ng permit para sa ikalawang araw na kanilang rally. Itong UPI. Sa ngayon, palibasa may pasok na Lunes ng umaga, ay concern ng mga motorista, lalo-lalo na ng mga otoridad, kung paano pupulisin naman itong traffic sa tapat ng White Plains Campton ng EDSA. Lalo pagkahapon ang diskarte na kanilang ginawa, medyo pinalawak nila yung sakop ng EDSA busway. Yung mga barriers sa EDSA busway ay medyo iniatras nila ng isa pang lane para makiter yung mga private motorists. Ngayon, malalaman natin kung magiging epektibo yan, lalo pat by 8 o 9 in the morning, ngayong araw na ito hanggang alas 10, ay saka pa lamang inaasahang magtitipon ulit yung ilan sa mga miyembro ng UPI kagabi. Nandito tayo natapos yung programa ng alas 10 at bahagya lamang nagkaptensyon, Jerry at Tatina, ng ilan sa mga miyembro ng nasabing rally ay naglalabas ng placard na may nakalagay na Marcos resign. Ang sabi ni QCPD Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, hindi ito pasok doon sa kanilang nakasunduan, lalo pat nakalagay sa permit na inaprubahan ng Quezon City Government ay bawal dapat yung any acts of sedition o rebellion. Kaya lang kahit nagkaroon ng pakiusapan at pag-uusap sa bahagi ng mga ralis at mga pulis, maya-maya pa, kalaunan sa gabi, ay mismo sa talumpati doon sa Tablado ay nagsisisigaw yung ilan sa mga host o nag-i-speech ng Marcos resign at pag-withdraw ng suporta ng Armed Forces of the Philippines. Sabi ni Colonel Silvio ng ating tanungin kahapon sa ating panayam ay pag-aaralan nila yung mga legal na hakbang kung paano ang gagawin dito ng PNP at ng Quezon City Government. Pero sa umagang ito, malibang doon sa inaasahang traffic build-up, ay wala pa namang pagdagsa ulit yung mga miyembro ng UPI, hindi lamang dito sa may People Power Monument, kundi maging doon sa bahagi ng EDSA Shrine kung saan naging assembly area din ng ilan sa mga miyembro lumahok. Kasama na dyan ang Jesus is Lord Movement at Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Wala rito sa boundary ng Mandaluyong at Quezon City. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, binalikan ni Boy Gonzales at binulatlat ang mga portalet sa paligid ng Quirino Grandstand. Alamin natin ang sitwasyon. RH29 na Boy Gonzales. Boy! Jerry, Tina, dito sa kaba ng Kalaw, mula dito sa Maria Orosa, napakaraming portalet yung mga nakalagay dito sa kaba na sa gilid mismo ng Kalaw hanggang dito sa area ng Rojas Boulevard. At napakarami rin nating mga kabayan ngayon
na nagsimulang naglalakad mula dito sa area ng Top Avenue, Panangkala, papunta ng Quirino Grandstand. May mga kababayan tayo, mga taga-ibang lokal, ka Jerry, galing ng Maharlika sa San Jose. Ka Marlin, saan po kayo napalipas na magdamag? Dito na po sa, nag-tent na po kami. Nag-tent. Saan kami naka-park. Kailan kayo dumating dito? Nung nung gabi ng 15 po. Nung 15. 15 pa. Opo. Sabado pa. Sabado pa, kaya nakapreso na kayo na maayos. Opo. Para may parking po kami na maabutan. Sino po kasama niyo, Ka Marlin? Yung ko po, yung mister ko, andun siya ngayon. Yung pamilya? Kaming dalawa lang po na asawa ko. Okay. Salamat po. Ayan. Si Marie, Maricel po. Maricel. Opo. Saan yung Maharlika? Opo. Saan yung... Shout out po sa mga taga-lokal ng Maharlika, sa mga Diakonesa dyan at Diakono. Diakonesa kayo? Opo. Ayun. Kala ko, kadiwa pala kayo. Ayun. Talaga. Diyan sila ng saan Maharlika, San Jose? Lokal po kami ng Maharlika, distrito ng Bulacan. Bulacan. Okay. Yan, nandito sila. Meron silang tent at meron na. Nag-almusal na. Meron na sarap ng almusal nila. Isda. Meron pang itlog na maalat at saka itong magulay, okra. At ngayon, yung nakikita ko ngayon dito, mula kahaba ng Kalaw, ay may mga nagtitinda rin, mga iba-iba, mga pagkain dito sa area ng Ermita. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Magandang dilag. Yeah! Puso ko yung Sino ba itong actress na ito na bukod sa nagpabawas daw ng taba, pinaputi pati ang singit? Bakit naman pati singit? Pati ba singit binubulat-lat ng movie press? Sino yan? Ating showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Good morning! Magandang morning, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Good morning, Tina. At syempre pa, good morning ka, Jerry. Well, nakakaloka kasi sobrang mega nahababali, pero okay lang naman. Dahil ang ginawa nitong si actress, bago ito sumalang sa presscon ng kanyang ini-endorsong produkto, katakot-takot na paghahanda ang ginawa nito. Diba, nung una ay nagpatanggal ito ng laman-laman niya, yung taba-tabaan niya sa may kanyang braso. Ang sumunod naman dito sa kanyang... Baka mga baby fat lang yun. Pinagtatanggal yun. Oo. Pagkatapos ngayon, nitong huli naman, ay nagpa-kiss-kiss. May mga ganun pala, no? Nagpapakis-kiss ng mga... Nagpahilod. Oo, nagpahilod. Hilod pala yun. Oo, nagpahilod ng kanyang mga itim-itiman, mga... yung mga gabi sa kanyang buhay. Sa kanyang buhay, yung madilim na bahagi ng kanyang buhay, pinag-iikis niya. Yung kanyang pingit-pingitan. Kaya nung press con, talaga namang super mega kurang actress dahil super mega pinaghandaan niya ang nasabing pag-i-endorse sa kanya ng isang nakalalasing na ala. Ayun. Kaya pala. Magiging calendar girl? Ayun. Abangan. Abangan. Napakaganda niya nung araw na yun dahil talaga namang pinaghandaan niya ng bonggang-bongga pagkakinis-kinis siya. Kapag kahit magtututuwad siya, walang makikitang itim-itiman. Ayun. So yan. Alam nyo naman kung sino na yun. Hindi ko na sino? Clue! Naku, kailangan pa ba? Baka pabagsakin ko kayo ng aking kapangyarihan. Ay, naku. Makinang ba yan? Makinang? Kumikinang. Napakagandang babaita. Maganda. Oo, saka okay lang sinabi ko. Yan ang ating DZRH Showbiz Artist News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Naku, alam na alam ni Florante Rosales, saka ni Ricky Eleto
Tsaka ni Pinuno. Senator Lito Lapid, magandang morning. Magandang morning. Magang nasa biyahe at meron daw breakfast. Sika ating Annabel Tapalya, alam din, kilala rin. Aba, kilala yung lahat. Ang bilis na hulaan. Ang gagaling niya naman. Oy, niyayanig po ngayon ng Cherry Auto Philippines ang 7-seater hybrid SUV market sa paglabas ng all-new Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1,528,000 pesos, hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features, pogi at modernong itsura at syempre sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer. Meron itong 1.5-liter turbocharged engine at pinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. Meron din itong 1,400 kilometer na combined EV at hybrid range, kayang-kaya hanggang Bicol. Alam mo na yan, kaya mo yan, hanggang Bicol. Marami rin itong safety features tulad ng 14 advanced driver assistance system kasama ang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Handa ka na bang mag-upgrade? Subukan na ang Cherry Tigo REVLE. Hoy, Aling Tina. Oy. Salamat. Wala ka bang babatiin? Wala naman sa ngayon. Okay na yan. Bye! Happy weekend! Woo! Dam-daming bayan! Susunod na. Salamat. This time check